Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe na pwedeng-pwede nating lutuin sa nalalapit na holiday season, ang crispy pata. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng isang pata. Ito po ay tumitimbang ng kulang 2 kilo. Pero nasa inyo po iyon kung gaano yung gusto nyong kalaki na pata. Gagamit po tayo ng isang sibuyas, links, pamintang buo, pork cubes, at asin. Yan lang po. At syempre ang water. Ngayon po, umpisahan po natin yung pagpapalambot ng ating pata o pagpapakulo. Okay, ilagay po natin itong ating pata. Ayan. Dagdagan pa po natin ng water. Lagay natin ng sibuyas. Ayan. Ang leeks. Yung pong salt, konti muna po ang ilalagay natin kasi mamaya papahiram pa po natin yan ng asin. Paminta. Yan, pamintang buo. Okay, ito po ay pakukuluan natin hanggang lumambot sa tamang lambot lang po dahil ipiprito pa po natin. Okay, babalikan po natin yan pag okay na po. Pero medyo po sisilip-silipin natin kasi ito pong pork cubes nilagay ko na din. Sisilip-silipin din po natin kasi baka manikit sa ilalim yung ating pata. Okay, bukas na po yung aking apoy. Nasa high heat po yung ating apoy. Okay, mamaya po pagka talagang kulong-kulo na siya at patungo na sa medyo paglambot, hihinaan na po natin yung ating apoy. Okay, balik po ako. Ayan, pagka po ganitong kulong-kulo na siya at medyo po nasusundot na din naman natin, binaliktad ko na po ito ha. Ilalagay na po natin to sa medium heat, yung ating apoy, at para po yung atay-atay na pagpapalambot. Okay, lagay po natin sa medium heat hanggang sa tuluyan siyang lumambot at magbabalik ako. Ayan, hindi na po ako nagbigay ng oras kasi iba-iba naman po yung nabibili natin. Basta po lumambot na. Ayan, kita nyo. Malambot na po talaga. Tusok na tusok na. O, ayan, hahanguin na po natin. Ayan, ngayon po, matapos po nating hanguin, pupunasan lang po natin ng tissue pag po lumamig na kamukha nito. Ayan. Pag po talaga kaya na ng kamay natin siyang punasan, punasan na po natin. Ayan. Ngayon po, gagawin po natin ay tutusok-tusukin po natin ng tinidor. Ayan, ganyan, no? May lumalabas pa. Ngayon po, matapos po nating punasan, at tusok-tusukin po ng tinidor, hahaplasan po natin ng suka. Ito po kasing suka, nakakatulong po ito. Siyempre po, bukod sa may kakaibang lasa, mas nakakadagdag ng sarap,
nakakadry po ito ng balat at nakakalambot. Ganyan lang po yung ating gagawin. Hahaplasan po natin ng asin. Ayan, tapos syempre po yung kabila din, lagyan po natin ng suka. Haplas-haplas lang po. Ayan. At haplasan din po natin ng asin. Kaya po sa pagpapakulo nito, konti lang po yung nilagay pong asin kasi po mag-aasin pa po tayo. Okay. Ngayon, pagkatapos ko po itong haplasan ng suka at asin, bayaan lang po natin siyang mahanginan, matuyo siya sa hangin, mga siguro po 1 oras bago natin siya iprito. Okay? Babalik po ako pag na-dry na po yung kanyang balat. Natuyo na po. Ayan, heto na po, na air dry na po natin. Ngayon po, umpisahan na po natin yung pagpiprito. Ito po ay 2 fry ang ating gagawin. Okay, unahin po muna natin yung first na pagpiprito. Ayan, sa una pong pagpiprito natin, hindi po masyadong mainit yung mantika pag ating inilagay. Katamtamang init lang po. Okay, lagay na po natin. Ayan. At medium heat lang po yung ating apoy. Okay. Ayan, hindi po siya masyadong tumitilansik, pero syempre po magsiguro na din po tayo, takipan na din po natin. At babalik ta rin ko po ito maya-maya. Okay? Ayan. Pinrito ko po itong isang side ng 3 minutes. Ngayon po, pina-cool down ko muna po yung mantika. Pinatay ko muna yung apoy para siguradong hindi titilansik. Ayan, ngayon po, ito namang kabilang side, ganun din po, 3 minutes din po ating piprituhin. At mamaya, yung second fry, doon na po yung pagpapalutong. Ayan. Ayan, heto na po yung kabilang side. After 3 minutes, hahanguin po natin. Ayan. Okay, ngayon po, sa second fry po, paiinitin nating mainit na mainit yung mantika. Okay? Sa high heat po natin ilalagay yung ating apoy at ito na po yung magpapa-crispy sa ating crispy pata. Okay, painitin lang po natin mainit. Ayan, ganito po, kailangan mainit na mainit yung ating oil at lalagay na po natin. Ayan, itong ulit natin, baka tumilansik. Ngayon po, dito na po natin ito palulutungin. Ayan. Nasa high heat po yung apoy. Ayan, wala pa po itong 5 minutes. Pero ito pa po yung isang sikreto para maging mas malutong. Ayan, winiskan lang po natin ng konting tubig kasi po talaga po nakakadagdag po talaga ng lutong yung pagpisik ng tubig. Okay, hintayin lang po natin mag 4 to 5 minutes at bibilingin na po natin. Ayan, after 4 minutes, bilingin na po natin. O, tingnan nyo, napakaganda. O, diba? O, another 3 minutes na lang po ito kasi mas madali po ang kabilang side. Okay? Hindi na po yan titilansik kasi po okay na po. Ayan. Talaga naman pong kalutong-lutong. Ayan. Okay na po ito. Yung kabilang side. Okay na po after 3 minutes. O, kita nyo naman, no? Talagang napakaganda po ng pagkakaprito.
Okay, ngayon po, hamuin na po natin. Ayan, busan-busan po muna natin sa gilid. Sorry. Para po umalsa yung mga, ano niya, yung balat niya. Okay, ngayon po, hamuin na po natin. At talaga naman pong crispy. Ayan. Ayan na. Talaga naman pong katakam-takam. O ayan, nakita nyo naman, talaga naman pong crispy. O, paano po? Tikiman na po tayo. Okay, ngayon po, tikman na po natin. Naku, talaga naman pong dito tayo sa, ayan. Talaga naman pong kalutong. Hindi ako Okay, tikman na po natin. Siyempre po, sausaw natin. Talaga naman pong napakalutong, crispy. Talaga pong yummy. Napaka-crispy po talaga. O, paano po? Sa mga high blood yan, pigil-pigilan po natin. Hinay-hinay lang po. Pwede naman pong tumikim, pero syempre po, konti-konti lang. O, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Babus! O, isa na naman pong magandang recipe para pulutuin natin sa nalalapit na Noche Buena.